Pad Thai, Pad Krapao at Tom Yum Soup. Ilan sa mga sikat na Thailand street food. At dito sa Binangonan, Rizal, matagpuan natin ang isang Thai-inspired restaurant na pagmamay-ari ng mag-asawang Kev at Laura Tacorda. Hi and welcome back to our advocacy channel. This is Just Start. Hi, my name is Kev Tacorda. I am the owner of 1498 Cafe. Welcome kayo sa aming shop. Nagsiserve kami dito ng mga authentic Thai food and then authentic Thai drinks. And then nag-open po kami from Monday to Sunday ng 2 p.m. to 11 p.m. Ang day off po namin is Tuesday. Pwede ko yung mag-order by Facebook page. I-search nyo lang po is the 1498 Cafe. And then message nyo lang po kami. And we deliver through TokTok, Grab, and Lalamove po. Tara na at alamin ang istorya sa likod ng maaanghang at mouth-watering ng mga pagkain sa The 1498 Cafe. Ang 1498 Cafe po kasi is street dito sa Barangay Batingan Highway, Binangonan, Rizal. Bakit Thai food daw po? Maraming tanong sa amin. Lagi kong sagot sa kanila is kakaiba. Kasi dito sa Binangonan, karamihan na ng store dito is Silog and then Pares, Tugawan. So, nag-decide kami ng misis ko na iba naman. So, inaral namin siya hindi lang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Araw-araw namin inaaral kasi mas gusto pa namin ma-perfect. Kasi nga po, hindi kami nag-aral ng Thai school. Kumbaga, nag-aral lang kami by book and also the social media. Pinagkaiba po ng Thai dishes sa Pinoy food is gumagamit po kami ng rice noodles and also at fresh tamarind and dried shrimps. Nag-start din kami na bilang isang empleyado sa iba't ibang kumpanya and then nag-ipon and then nag-start na itayo itong business is from pandemic. Bata pa lang kasi talaga is business-minded na ako. Kumbaga, natuto na ako na kumita ng pera. Kasi bilang isang independent, kumbaga, bata pa lang kasi sabi ko, ayoko na umasa sa magulang ko. Kasi hindi nila kayang i-provide sa amin yung mga na ipoprovide ng ibang pamilya. So, kami naman is, hindi kami lagahangad. Kumbaga is, magkaroon lang kami ng 5 piso, 10 piso is mas sobrang saya na namin. So, kumikita ako sa isang araw ng 20 pesos na nagtitinda ako ng pandesal. Sa school naman po is 5 pesos dahil sa mga suman kasi lagahango lang naman po. So, nag-try ako na magtrabaho nung mga 18 years old. Then, nag-try ako nagtrabaho ng ibang bansa, nangamuhan, and then, bumagsak, sinubukan ulit bumangon, and then doon ko natutunan na business na lang. Kasi sa hirap ng buhay, yung skill, kumbaga yung talento natin sa pagluluto is sobrang inaabuso ng mga employer natin. Sa panahon kasi ngayon, sir, ang 500 piso is barya na lang. So kami mga skilled worker, ang 500 pesos, hindi na talaga makakabuhay ng pamilya sa isang araw. Kaya sabi ko sa sarili ko talaga na magpo-focus na lang ako sa negosyo. Kasi sa negosyo, kahit napagod ka, nakikita mo yung resulta eh. Kumita ka ng konti, mabawi mo yung kapital mo, masaya ka. Dito sa The 1498 Cafe, pakita sa atin ni Sir Kev kung paano lutuin ang masasarap na mga pagkain. Hi! Sa ngayon, gagawa tayo ng Pad Thai, our traditional Pad Thai food. First things to do is you need to put the oil. And the next one is onion. Hintayin lang natin siyang mag-translucent yung kulay. And then, pag alam nating half na yung pagkakaluto ng onion,
susunod natin yung garlic. Ayan. Hanggang mag-ano lang siya, mag golden brown. And then susunod natin is yung isa sa mga nagpapasarap, dried shrimp. Tayo lang natin siyang mag-mix. Then syempre para magkaroon siya ng lasa, lagyan natin siya ng sugar. And then one of the powder. Then susunod natin is yung oyster sauce. Hintay lang natin siyang mag-mix hanggang maluto yung oyster sauce. Then susunod natin yung tamarind sauce. Ito ginagawa natin, pinag-iisa-isa natin yung bawat sauce para mas maluto siya. And then halu-haluin lang natin. Then salang natin yung ating tofu. Habang hinihintay natin maluto yung pinakang sauce, i-reduct lang natin siya hanggang maglapot. Hanggang makuha natin yung pinakang texture and then yung lapot ng sauce ng ating pad thai. So wait lang natin siya hanggang mag-reduct. Siyempre wag natin kakalimutan yung Thailand na fish sauce. Yan, konti pa kasi medyo malabnaw pa. Pero dapat sobrang lapot niya. So i-reduct pa natin ng konti. Siyempre, isa sa nagpapasarap ng pad thai natin yung shrimp. Ayan, na-hit na natin yung na-meet na natin yung pinakang lapot ng sauce. Turn off lang muna natin. Then lagay na natin yung ating rice noodles. Since naka-prepare na yung ating rice noodles, hindi na natin siya kailangan i-on fire. Yan, pag medyo brown na siya, set aside lang natin. Yan. Toss lang natin. Kailangan nating ipakapit yung sauce na luto natin sa rice noodles. And then yan. Finish siya. Ready to plate na po siya. Yung rice noodles natin is 120 grams. Good for 2 person na po siya. And then, yung ating large na
toge, shrimp, tokwa, lemon, yung ating spring onion, peanut, and the last one is yung ating chili flakes. So ayan na po yung ating pad thai. So ngayon gagawa tayo ng pad krapaw. Isa sa mga best seller namin dito. And also binabalik-balikan din ng mga taga-labas ng Binangonan. So sa pad krapaw kasi meron siyang egg. Sa ating mga Pilipino, nasanay tayo magluto na ang sunny side up natin is medyo malasado. Ang pinaka-twist naman po kasi sa Thailand is ang egg po nila malasado dito sa gitna, and sa side po is crispy. So ayan, na-meet na natin yung pinaka-crispy ng egg. Set aside muna natin siya. Onion. Yan, lutuin lang natin yung onion. So ito yung ginagamit namin, fresh na Thai basil. Nabibili namin siya sa market. 1 tablespoon ng garlic. Mas marami, mas masarap. So ayan, lag-brown na siya. Lagay natin yung ground pork. Yan. Hintay lang natin siyang mag half cook bago natin ilagay yung basil. Sa Thailand, hindi nawawala ng sugar. Then powder from Thailand. Mix lang natin. Water para ma-dissolve yung sugar. And then, isa pa is yung oyster sauce. Hindi nawawala sa kanila yan. After natin drop yung oyster sauce, pwede na natin ilagay yung fresh basil. So ito yung tinatawag na pad krapaw. May 3 klase ng pad krapaw. Yung pork, chicken, and yung beef. Ayan. So hindi na natin titikman kasi gumamit tayo ng proper ng measurement. For plating na. And the next one is yung egg. Ayan yung ating pad krapaw. So ngayon, ang another na gagawin natin is yung tom yum soup. Isa sa mga traditional soup ng Thailand. All you need to do is you put some 1 cup of water. And then 3 lemongrass, 1 whole ng tomato. Sinap ko na siya. And then yung 4 na garlic.
Tayo lang natin siyang mag-simmer. Yan, pag nag-simmer na siya, lagay natin 1 whole ng onion. Chop ng ginger. Simmer ulit natin hanggang mag-mix yung pinakang aromatics natin. One of the special sauce of Tom Yum. Ito yung red chili curry. Mix lang natin. Then lagay natin yung seafood natin, shrimp. Simmer lang natin hanggang maluto yung pinakang aromatics natin, and then mag-mix yung lasa ng seafood. And then the next one is you need to put the Thailand powder. Mix natin ulit siya. Thai fish sauce. Sa pagluto guys ng shrimp, hindi natin siya pwedeng iluto na matagal. So dapat sakto lang, 3 to 5 minutes to cook lang yung yung ating seafood. Maglalagay tayo ng basil and then the coconut milk. Simmer lang natin na mga 3 to 5 minutes again. So ngayon lalagyan natin ng lemon juice para mag-balance yung lasa ng sweet, salty, and also the sour. Then simmer lang natin ng 2 minutes. Ready na siya. Then lalagay na natin yung 120 grams ng noodles, and then ang ating ginawang soup. At paano naman ang buhay negosyo ni Keb kumpara sa dating pamamasukan sa iba-ibang mga restaurant? So di ba, tumatakbo na ang araw ko dito na sa shop. Ito na yung buhay ko. Ito na yung kinakabuhay namin mag-asawa. So from 5 AM, namamalengke ako. And then babalik ako ng 7:30 AM. Nag-aasikaso ako dito sa bahay. Linis sa shop. And then konting tulog lang. And then bangon ulit, trabaho. And then natatapos kami magtrabaho hanggang alas 12 na madaling araw. At syempre, sa likod ng bawat saya sa negosyo ay buong suporta ng kanilang pamilya. Ang nagpapasaya sa akin araw-araw is mula pagising ko yung asawa ko. And then nakikita ko siya na nakangiti, mas lalo akong ginaganahan. Syempre lalo na ngayon, meron kaming baby. And then mas pinagpupursigihan ko pa lalo. Pinagsisipagan ko palaro araw-araw. Napakalaking tulong nung moral support nila. And then, kahit di namin sila kasama, and isang chat lang nila na, kaya nyo yan, araw-araw. And then, lalo na yung pagsisend ng nanay ko sa amin dalawa ng partner ko ng mga Bible verse, napakalaking tulong talaga. So, mas
ginaganahan pa ako magtrabaho sila. Sa mga customer namin na pumapasok dito nakangiti, lalabas ng store namin nakangiti, and then magpipintag po siya sa social media na masarap, quality, and then yung consistency po talaga ng food is yung pinakamahalaga. Kaya po, palagi ko pong binibigay yung best araw-araw, yung best ko araw-araw sa kanila para sa mga customer po namin. Ito ang istorya ng mag-asawang Keb at Laura Tacorda at ng kanilang Thai-inspired street food restaurant, ang The 1498 Cafe, na matagpuan sa Barangay Batingan, Binangonan, Rizal. Salamat kina Keb at Laura for another inspiring business story. We are inviting everyone to message us on our Facebook, YouTube, and Instagram channels, and malay nyo, ang inyong story naman ang ating i-feature dito lang sa Just Start.